Hallelujah. Yan, medyo minute na naman. At salamat sa Panginoon. Sino po yung nandito last week? Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. At marami po ako nakita na narito last week. Talagang tinutuon nyo yung sabi nyo na babalik kayo. Praise God. At sa ating pong mensahe ng Panginoon, nasa series po tayo na wanting o nagnanais ng isang bagay. Alam niyo po, tayong lahat ay merong ninanais. Hindi lang isang bagay, no? Marami tayong gusto sa buhay. At ang ano nito, napakaiksi ng buhay ng tao. Naniniwala po ba kayo na maiksi lang ang buhay ng tao? Kaya ang lahat hindi natin kayang gawin eh. Kasi nga napakaiksi ng buhay ng tao, yung bagay na gusto natin, hindi natin magawa lahat. Pero ang pinauunawa sa atin ng Panginoon, dapat meron kang isang bagay na dapat na ginagawa mo. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya at lingkod ng Panginoon o sumusunod sa Panginoon, followers of Christ. Katulad po na sinasabi sa Jeremiah 9:23-24, balikan po natin, ito po yung ating series verse. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil ng kinalulugdan ko, ako ang Panginoon nagsasabi nito. At binanggit po dito, ito yung mga nais ng mundo. No? Sino po dito yung gusto ng pera? Wala. Di nga. Dahil need natin yan no? Pero ang nagiging problema nga, dahil need ng tao yung pera, lalong-lalo na po ang pera, yan na po ang wanting natin, inuuna natin na higit sa Diyos. At nakakalimutan na natin ano yung mahalaga, ang ating Panginoon. Na sinabi nga dito, nakilala niyo ako at maunawaan ninyo ako ang Panginoon. Kasi madalas ito yung mga wanting na sinasabi dito sa mundo, kapag ikay successful, sabi ng mundo, meron kang pera, dapat marami kang pera, dapat matalino ka, dapat may power ka, yan, dapat maganda ang yung pangangatawan physically na sinasabi nga sa Jeremiah. Pero ito ang sinasabi na success ka dito sa mundong ito. Lalo nga nauuso, di ba? Success. Ano naman yung mga ganong uso ngayon? Sinabi nakasuccess daw siya. Ayun yung mga sinasabi ng mundo. Pero ang sabi ng Diyos, ito dapat ikaw. Yung one thing na ninanais mo na dapat magkaroon ka, ito yung magkaroon ka ng pagkakilala sa Panginoon. Na kung saan meron ka intimate o yung isang parang mag-asawa. Naiisa na kayo ng Panginoon at malaman mo na siya ang Panginoon at wala nang iba. Mabuti at gumagawa ng matuwid, mapagmahal. Dapat naintindihan po natin. Kasi po, mahirap po tayong gawin wanting si Lord hanggat di mo siya kilala. Kasi pag kilala mo ang Panginoon, inaasahan mo siya makapangyarihan, didepende ka sa Kanya. Katulad po ng wanting na ginawa ni Mary o ni Maria. Yung nandito po last week, di ba? Si Mary, yung kanyang wanting, ano po yung wanting na umupo sa paanan ni Jesus, sit at the feet of Jesus. Kung saan ipinakita rito sa verse na ito sa Lucas 10:38-39, sabi dito, nagpatuloy si Jesus at ang mga alagad niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa tinuturo niya. Kung saan sinabi dito, yung one thing na ginawa ni Maria, ito po yung maupo sa paanan. Physically, sinabi po doon, mauupo siya. Pero po sa atin, dahil hindi naman natin makakasama ang Panginoon physically, pero ang tinuturo po na mensahe ng Panginoon, yung dapat may panahon ka. Dapat, di ba, pag tayo naghahanap, sabi ko, last week, inuupuan. Kumbaga, siniseryoso mo yung pakikipag-usap mo sa Panginoon. Yung magkakaroon ka ng quality time o pagbibigay ng panahon para sa Panginoon. Kasi nga, sa one thing na ginagawa na meron tayo, na gusto natin, nawawala na ito yung pagkakataon na ito. Alam na ni Lord John, kasi yung trabaho mahalaga naman Yung pag-aaral mahalaga naman. Yung kumita ng pera mahalaga naman. Yung
punta ko ng gym para physically fit ako, mahalaga naman eh. Pero tinataliwas tayo ng kaaway na, oops, bakit nakakalimutan mo na yung prayer time mo? Yung quality time mo kay Lord, nawawala na. At yun ang madalas ginagawa ng kaaway. Katulad po nangyari dito kay Martha, di ba? Kung balikan po natin. Kung saan hindi nakapag-focus si Martha sa Panginoon, kundi sa mga gawain. Kaya po yung first point na sinabi doon kay Maria, dahil po sa nakaupo si Maria sa paanan ng ating Panginoon Kristo, nakapag-focus siya kay Jesus. Ibig sabihin, pag tayo nakapag-focus sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng tagumpay. Kaya nga sinabi, yung mga madalas nating ginagawa, ito yung nagbibigay sa atin ng alalahanin eh. Lalo mga nanay, di ba? Example ko lang po kayo, pero hindi ko naman po talaga kayo na. Madalas sa mga nanay, dahil ang dami nilang ginagawa sa bahay, pagluluto, paglalaba, pero ito yung mga bagay na abala ka, pero ito yung nagbibigay sa'yo ng alalahanin. Example lang, baka yung pumunta rito, ano kaya ulamin natin? Hindi pa ako nakapagluto kasi nag-church tayo kaagad. Alam, yung mga ganon, yung paglalaba. Naku, kasi lakas na ng bundok ang aking labahin. Ang aking paglilinis ng bahay, naku, ang dami na alikabok. Yung mga bagay na ating ginagawa, pero abala tayo sa mga bagay na, pero hindi mo napapansin, ito ay nagbibigay ng alalahanin. Kaya nung si Maria ay pumokus sa Panginoon, nagbigay ito ng tagumpay. Nagbigay ito ng tagumpay saan? Dahil napuno ng alalahanin si Martha, si Maria nakaupo, katabi ng ating Panginoon, walang alalahanin. Kaya ako naniniwala ako na pag tayo puno ng alalahanin, dapat tayo'y nakafocus sa Panginoon. Nagbibigay tayo ng oras. Sino dito yung nakaranas ng ang dami mo ng suliranin, ang daming alalahanin, pero nung ikay nanalangin sa Panginoon, nawala yung alalahanin mo. Tama, di ba? Kasi nga, yung nakarang nga po sa NBB, yung pananalangin napakahalaga po. Kasi pag ikay punong-puno ng alalahanin, punong-puno ka ng mga bagay na nagbibigay siya ng stress. Pero pag ikay nanalangin, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng pag-asa, nawawala na yung alalahanin, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya nga dito, pag tayo ay nakafocus sa Panginoon, natututo tayong manalangin. Kasi pag hindi ka nakafocus sa Panginoon, ibang bagay ka nakafocus, anong dadaling ka lalo nun sa alalahanin? Hindi halos hindi ka makatulog, lagi ka nag-iisip. Sinabi nga ng Panginoon, hindi magdadala ng isang araw na pahabain ang buhay mo pag ikay nag-aalala. Ayaw ng Panginoon yan. Kaya pag tayo umupo sa paanan ng ating Panginoon Kristo, nagkakaroon tayo ng tagumpay dahil sa Panginoon. Alam niyo po ba, na pag tayo may mga problema, sino po lumalaban ng ating problema? Ang Panginoon. Kaya nga last month, yung pagkakaroon po natin ng problema, yan po'y pinahintulutan ni Lord. Kasi marami mga Kristiyano, ba't ako Kristiyano? Bakit pa ako nagkakaproblema? Hindi mo naintindihan ang pagiging isang Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano is battle, labanan. Ang mahalaga lang, pag ikay Kristiyano, ang labanan hindi sa'yo, para sa Diyos. Amen? Kaya pag kayo lumalaban sa anumang problema mo, anong alalahanin mo, lumapit ka sa pamamagitan na upuan mo si Lord. Lord, mananalangin ako. Mag-church ako, magte-temple group ako. Lord, lalo kong babasahin ang salita mo dahil napakarami pong pangako ang Panginoon sa atin. Sino naniniwala maraming pangako sa iyong Panginoon? Amen. Kasi kung hindi po tayo nakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, mahihirapan mo makita yung pangako ng Diyos. Ang maganda pa sa Panginoon, pag siya'y nangako, pag siya'y nagsalita, magkakatotoo. Naniniwala kayo magkakatotoo ang pangako sa iyo ng Diyos? Ang tanong lagi, naniniwala ka ba? Kaya dito, piliin mo maupo sa paanan ni Jesus. Sabi nung last message natin. I-choice mo to kasi nasa atin pa rin ang choice. Sabi ni Lord, gusto naman kitang pagpalain, gusto kitang pagtagumpayin, pero hindi ka naman lumalapit eh. Naniniwala ka ba? Choice mo ba to? Pinipili mo ba ito? Hindi. Kaya ang nangyayari, walang magagawa si Lord. Unless na lang, ikay gagamitin ng Panginoon for a purpose. May layunin talaga sa Diyos sa iyo. Yung layunin yun, kailangan gamitin ka niya. Pero madalas, kailangan natin lumapit at umupo sa paanan ng ating Panginoon. Bakit? Pag pinili mo na maupo sa paanan ng ating Panginoon Kristo, pinipili mo ang pinakamahalaga.
Kaya sa Jeremias, di ba, pinanggit doon yung mahalaga sa mundo. Pero sabi niya, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, yung piliin mo na maupo sa paanan ko at makinig ka. Katulad po ngayon, sino po nakikinig sa salita ng Panginoon? Wala naman natutulog, ano? Walang inaantok. Alam ko, ano kayo ang TBC hindi ganyan. Bakit? Lagi attentive. Bakit? Kasi mahalaga ang mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Ito ang nagbibigay sa atin lalo na manampalataya sa Panginoon. At pinipili natin mawala ang espiritual na pagkauhaw. Kasi po pag tayo nakikipag-usap sa Panginoon na nalalangin tayo, ang ating pinalalakas ang ating espiritu. Alam niyo po ba kung saan malakas ang mga Kristiyano? Sa spiritual realm. Doon tayo malakas. Hindi physically, nung bugbugan. No. Ang mga Kristiyano malakas sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga pag tayo nakikipag-usap sa Panginoon, di ba may problema tayo, hindi natin kaya, Lord, lumalapit tayo at si Lord ang kumikilos. Kaya nga ang mga apostol hindi nila hiniling na, Panginoon, nakita nila nagpapagaling ng sakit ang ating Panginoon sa Kristo. Bumubuhay ng patay, nagpapalis ng masamang espiritu, pinalalayas, nagpapakain ng mga libo, hinahati ang dagat. Pero hindi nila hiniling sa Panginoon yun. Ano hiniling nila? Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Tulungan mo kami maupo sa paanan mo. Tulungan mo kami makinig sa sinasabi mo, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo. Ganon din po sa atin. Hindi po natin kailangan, Pastor, bigyan sana ako ni Lord ng magpagaling. Tama po yun. Hindi niyo po ba napapansin ang lahat ng ginawang mga miracles ng Panginoon, kalakip lagi ang pananalangin? Bago siyang magpagaling ng patay, magbumuhay ng patay, magpagaling na may sakit, nananalangin muna siya. And even the prophets, mga Elijah, si Elijah, nananalangin po muna yan. Hindi yung, buhayin kita kaagad. Hindi ganoon. Bigyan kita ng pagkain. Parang magic. Hindi po ganoon. Nananalangin muna. Bakit po? Kasi po tayo po ay magaling sa pamamagitan ng panalangin. Doon po tayo malakas. Kaya wag po natin i-bother yung katawan natin pag tayo may problema. Hindi ko kakain. Ayoko munang pumunta ng church. No, physically. Gawin natin kung saan tayo malakas sa pananalangin. Umuupo ka sa paanan ng ating Panginoon. Iiyak mo. Doon tayo malakas. Kasi physically, hindi talaga tayo mananalo. Kaya nga ang Panginoon, nang siya ay malapit na ipako sa krus, ang sabi niya ng Panginoon sa mga alagad, manalangin kayo kasi mahina, malakas ang ating katawan, pero ang espiritu natin mahina. Gusto natin palakasin ang physical, pero ang espiritu natin napakahina, kaya madali tayong magapi, lalong-lalo na po sa kasinungaling. Anong kasinungaling na kaaway? Dito. Alam mo, kala ko ba Kristiyano ka? Ba't ganyan ang buhay mo? Kristiyano ka, ba't hanggang ngayon hindi ka umaasenso? Bakit hindi ka gumagaling sa sakit? Bakit ang relasyon sa pamilya hindi mabuo? Yan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Pero pag tayo lumalapit sa Panginoon, lalo sa paanan niya, ano nangyayari? Nagtatagumpay tayo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hanggat buhay po tayo, may layunin sa atin ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Parang hindi kayo naniniwala. Bakit po? Kasi kung ang langit lang, nasabi ko nga po ito sa NBB, kung langit lang, sino po gusto mapunta sa langit? Taas ang kamay po. Pinatataas ko po. Taas po kamay. Gusto mapunta sa langit. Yung iba, saan po kayo pupunta? Dalawa lang pupuntahan. Sa langit po, di ba? Kung yun lang talaga ang purpose ni Lord sa buhay natin, wala na tayo dito. Di ba? Kasi langit lang di patayin nyo na lang kami, Lord. Langit lang gusto namin Pero bakit tayo buhay? Kasi may layunin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may layunin ng Diyos. At isa sa mga purpose na yon ay yung pumunta tayo sa paanan ng Panginoon. Kaya nga itong mensahe ng Panginoon ngayong umaga, part 2. Yung sit at the feet of Jesus, o maupo sa paanan ni Jesus. Bakit naging part 2? Kasi sabi ko last week, ito po yung naging consequences. Ano ba yung naging bunga nung ginawa ni Martha na puno siya ng alalahanin at si Maria. Kaya pag-uusapan po natin si Martha at si Mary. Ano po yung naging bunga? Okay po? Ano po yung naging lumabas sa kanila nung sila ay maupo, lalo-lalo na po si Mary.
na maupo sa paanan ni Jesus. At ito po yung pagkakataon na kung saan ito na yung second meeting nila. Nung una, pumunta si Jesus sa Betania o Bethany, na kung saan namit nila si Martha at Mary. Ito naman po ito yung nabuhay na muli si Lazaro. Kailangan niyo po si Lazaro? Ito po yung kapatid ni Martha at ni Mary. Ito po yung namatay. Kaibigan po ito ni Jesus. Nung namatay ito po yung muling binuhay ng Panginoon. Ito na po yung pagkikita po nila. Ito po yung makikita natin sa 1:12:1 kung saan dahil sa nangyaring yung one thing na ginawa ni Mary na pinili niya na mas mahalaga sa anumang bagay yung maupo sa paanan ni Jesus, si Martha po ay nagkaroon ng tamang paglilingkod kay Jesus. Di ba nung unang-una, iba yung tingin niya sa paglilingkod sa Panginoon eh. Yung abalang-abala ako sa pag-serve ng pagkain, abalang-abala ako na ipakita ko, Lord, tingnan mo, galing ko, di ba? Tingnan mo naman, si Mary, walang ginagawa, di ba? Ito po nangyari sa 1:12:1-2. Sabi dito, 6 na araw bago dumating ang pista ng paglampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Betania kung saan nakatira si Lazaro na muli niyang binuhay. Ibig sabihin po, nabuhay na po dito. Okay? Nung naganda sila roon ng hapunan para kay Jesus, si Lazaro ang isa sa makasalo ni Jesus sa pagkain. Si Martha ang nagsilbi sa kanila. Ano po na-notice nyo? Si Martha pa rin, di ba? Ang nagsilbi sa kanila. Pero wala pong sinabi dito na si Martha napudoy pa rin ang pagrereklamo. Di ba? Yung unang mensahe ng Panginoon, Lord, tingnan mo naman yung anak kapatid ko si Maria. Walang ginagawa, nakaupo lang, oh. Napansin niyo, wala pong sinabing ganun dito. Yung second encounter nila, sabi, nagsisilbi pa sila, pero wala nang reklamo si Martha. Ibig sabihin, pag tayo umupo sa Panginoon at nakinig, mawawalan tayo ng reklamo, magpapasalamat na lang tayo sa Panginoon. Ano mang problema dumating sa atin, ano mang alalahanin, Lord, alam ko, kasama kita. Alam ko, makikinig ako sa iyo at gagawin mo yung mga bagay na himala. Kaya ang nangyayari, hindi ka na magre-reklamo, magpapasalamat ka na lang. Ganon po kayo nangyari kay Martha. Alam niyo po ba ang mga taong lagi nagre-reklamo? Hindi nyo napansin? Hindi marunong magpasalamat. Punta kayo sa mga trabaho. Yung mga nagtatrabaho sa opisina o something sa sino yung mga taong reklamador, sila yung tamad. Sa pag-aaral, ganyan din. Sino yung nagre-reklamo, sila ayaw naman mag-aral. Hindi sila marunong magpasalamat. Wala silang grateful heart. Kaya nung si Martha, ay nakita niya, ito yung one thing na nakita ng kapatid ko. Lord, ano nangyari? Ikaw lang, wala nang iba. Bibigyan ka ng kapayapaan, bibigyan ka ng Panginoon ng isang bagay sa paglilingkod na kung saan hindi mo itataas ang sarili mo. Kasi nung nakaraang mensahe, di ba? Lord, tingnan mo ako. At sino tinataas ang sarili niya eh? Si Mary, walang ginagawa oh. Kaya ating paglilingkod, pag tayo nakaupo sa paanan ng ating Panginoon Kristo, hindi na yung pinag-uusapan yung sarili natin. Ang pinag-uusapan dito, ang Panginoon. Kaya nga pag tayo may problema, may mga alalahan pag binigay mo kay Lord, sino na ang pinag-uusapan? Yung kakayahan ni Lord para gawin sa anumang bagay na solusyon sa problema mo. Kaya pag pinag-usapan po dito kay Martha, muli siya naglingkod pero wala na yung reklamo, na wala na yung nagtuturo ng iba. Ganyan, wala na. Bakit? Nagkaroon siya ng tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Naunawaan niya kung paano mahalaga yung magagawa ng Diyos sa Kanya kasi yung magagawa niya para sa Diyos. Kasi ganyan tayo madalas. Ano yung magagawa ko sa Panginoon? Kaya ang nangyayari, napoprostrate tayo eh. Ang nangyayari, na-stress tayo. Ano yung gagawin ko kay Lord para mapasaya siya? Anong gagawin ko? Tama po yun, pero mostly, pag yun po ang ginawa natin, hindi tayo nakatutok sa Panginoon. Nakatutok tayo sa sarili nating kakayahan na minsan ito ang nagbibigay ng stress sa atin. Magaling naman ako Ba't hindi ako inaano ni Lord? Bakit wala? No. Ang tignan mo ang Panginoon. Kasi pag umupo ka sa paanan, di ba? Hindi naman sa ulo ni Lord eh. Hindi sa balikat, sa paa. Ibig sabihin, pag sa paa ka nakaupo, nakatingin ka sa Panginoon. Yung kabuuan ng ating Panginoon Kristo, doon ka nakatingin. Ang ibig sabihin, nakatutok ka sa anong magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi madalas tayo, gusto natin magmalaki sa Panginoon. Parang si Martha, Lord, kaya kong gumawa ng masasarap na ulam. Anong gusto mo? Ha? Anong gusto mo inumin, Lord? Pero sabi niya, nakalimutan mo yung one thing na ginawa ni Maria. Pero doon siya, na-encounter na niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Nagkaroon siya ng ibang pag-iisip
patungkol sa ating Panginoon. Ano yon? Nagkaroon siya ng tamang pagkilala kay Jesus. Ano po sinasabi sa 1:11:25-27? Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin na nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sabi dito ni Jesus kay Marta. Ang sabi ni Marta, sumagot si Marta, opo, Panginoon, sumasampalataya na ako na kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na darating dito sa mundo. Alam niyo po, pag tayo po ay naranasan natin maupo sa paanan ni Jesus, lalo mo makikilala ang Panginoon. Binanggit niya po dito, Messiah. Ang sabi po ng Messiah, tagapagligtas. Ibig sabihin, sinabi pa rito, ang anak ng Diyos, Panginoon ka, Panginoon. Kaya nung pinili niya rin yung pinili ng kanyang kapatid, lalo niyang nakilala ang Panginoon. Siya pala yung bumubuhay ng patay. Siya pala yung naniniwala siya na meron palang, pangalawang buhay kasi bumubuhay siya ng patay. Ibig sabihin, talagang totoong Diyos ito. Kaya pag tayo po ay naniniwala at inuupuan natin ng Panginoon, nakikinig tayo sa Kanyang salita, lalo mong nakikilala at nauunawaan yung kakayahan ng Panginoon. Alam mo, madalas bakit hindi tayo lumalapit sa Panginoon? Kasi hindi ka naniniwala, hindi mo siya kilala eh. Pag kilala mo ang Panginoon na gumagawa, bumubuhay ng patay, hindi ka pa maniniwalang siya ang Diyos. Siya yung nagpapagaling na anuman sakit. Nagpapakain ng ilang tinapay, isang isda sa 5,000 para aramihin niya. Kasi pag kilala mo siya, uupuan mo, Lord, mag-usap tayo. Lord, makikinig ako sa iyo. Kasi nga Diyos siya, may kapangyarihan. Ang madalas kasi hindi natin ginagawa. Kaya nung umupo si Marta, nagpakilala ang Panginoon. Nagbigay siya ng panahon sa Panginoon. Kaya yung paglilingkod niya, lalong nag-improve, lalong nagkaroon ng masaya ang kanyang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya madalas tayo nababurnout. Bakit? Kasi hindi naman si Lord ang kasiyahan mo eh. Ano sabi dito? Pag tayo, ang tama ang paglilingkod, nagkakaroon tayo ng kasiyahan sa Panginoon. Siya yung kasiyahan mo. Ano po sabi dito sa Psalm 37:4? Sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Kaya nung si Marta, nakilala ang Panginoon, kayo talagang Diyos. Naging kasiyahan na niya. Hindi na yung mga ginagawa niya. Hindi ko po sinasabing baliwalain niyo yung hanap buhay niyo, pag-aaral niyo, gawain niyo sa bahay. No. Pero madalas, mas ito ang inuuna natin kasi pag natapos ko yung ganitong masaya-masaya. Hindi. Sabi ni Lord, pag naging kasiyahan mo ako, lahat ng alalahanin mo, magiging kapayapaan, kagalakan para sa iyo. Kaya naiba yung mindset ni Marta na dating punong-puno siya ng alalahanin, hindi, nawala. Bakit? Kahit naglilingkod siya, hindi siya nag-aalala. Bakit? Kasi ang kasiyahan niya, hindi yung mga ginagawa niya. Ang kasiyahan niya, ang ating Panginoong Jesucristo. Tanong ko sa inyo, kasiyahan niyo po ba si Jesus? Kasiyahan ba natin? Na pagpupunta tayo dito sa church, excited ako. Bakit? Muli ko naman masasamba ang Panginoon. Maaawitan ko siya. Linggo na naman. Kakatamad. Hindi lang ako sasama ni tatay at daddy ko. Hindi man ako sasama eh. Ang daming labay. Unahin ko muna. Minsan ganun tayo. Wala pa tayong kakain. Mamamalengke pa. Hindi ba pwedeng gawin Lunes na lang? Pag naman Lunes na, kakatamad, Lunes na naman. Wala namang ibang araw. Pagkasiyahan mo, Panginoon, bakit bumagyo, pupunta ka. Amen? Kahit walang ilaw, magbabasa ka ng salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng wala akong time, Pastor. Yung Bible mo nandun, puro agyo na. Kaya pag binuksan mo, 2 years ago, parang bago pa eh. Bakit? Hindi nagagalaw eh. Pwede mo pa ibigay sa iba eh. Ay, bago ba to? 2 years na sa iyan. Makakalungkot. Di ba? Kung kasiyahan mo ang Panginoon, yung pagpunta pa lang dito, Biyernes, Sabado, nakaredy din gagamitin mo. Amen? Ganun, hindi. Kasiyahan ko si Lord. Pagsamba pa lang, ang saya-saya ng awit. Pag maligaya ka sa Panginoon, ano man dumating sa buhay mo, ano man pagsubok sa buhay mo, Lord, sa'yo pa rin ako. Mananalangit, uupuan kita. Alam ko, bakit?
ikaw ang kasiyahan ko, hindi yung mga bagay ng mundong ito. Amen? Kasi yun, lalo sa mga kabataan. Kapag walang love life, ang lungkot, Pastor, hindi masaya ang buhay. Kaya ngayon, nagsisisi sila, Lord, Pastor, sana hindi ko muna siya nakatagpo. Kasi nga, pag si Lord ang naging kasiyahan mo, maiiba ang tingin mo sa anumang bagay. Lalo si Martha, na iba. Dati, di ba, alalang-alala, kahit nandiyan ang Panginoon, pag si Lord ang kasiyahan mo, hindi lang siya, ikaw lalong-lalo malulugod sa iyo ang Panginoon. At ang ibibigay niya sa yung inihiling mo, na dati makamundo, iba na. Yung maganda sa Panginoon, hindi ka masabi na, ay, hindi pala ako bibigyan ng pera ni Lord, ng finances, hindi naman, wag na lang. Hindi ganun si Lord. Di ba sa Mateo 6:33, unahin niyo muna ako, and all this will be added unto you. Unahin niyo muna, bakit? Kasi maraming tao na puno ng pera, ang daming kayamanan, nasa na? Walang relasyon sa Panginoon. Iba pa nga, nagpapakamatay eh. Kala ko ba, pag may pera ka, ayos na. Wala ka nang hahanapin pa. Kapag matalino ka, kapag tanyag ka o may power ka, okay na. Bakit may emptiness pa rin? Bakit iba? Pastor, pag naibigay sa akin yung the one and only, magiging masaya na ako. Mabigat na ibigay na nga lahat sa iyo eh. Si Aida, si Lorna at si Payne, nagpunta ka na nga kay Mario, mali pa rin eh. Hindi ka pa rin masaya eh. Tama? Kasi hindi makaibibigay ng taong hinahanap. Walang tao dito makapagbibigay ng kasiyahan ng tao. Maliban lang ang ating Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya nung si Martha, natagpuan yung one thing ni Maria, naging kasiyahan niya. Kaya yung paglilingkod niya, pasipul-sipul, Lord, ito ba yung pagkain mo? Lord, ito yung... Bakit? It's not about yung kanyang ginawa, kundi, Lord, kasama kita ngayon, kaya masaya ako. Kaya ako puno ng kagalakan, wala akong alam kasi, Lord, kasama kita. At every time tayo nananalangin at umuupo tayo sa paanan ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mo mararanasan ang kapahingahan. Kaya nga marami sa kanila gusto laging nagsasalita ang Panginoon. Bakit? Kasi sa presensya ng Panginoon, mapupuno ang iyong kagalakan. In your presence, there was a fullness of joy. Ibang-iba. Sabi nga, ibang-iba yung aking kagalakan sa mundo. Ang kagalakan sa mundo, panandalian lang. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman sinabi ni Lord na hindi kayo pagyayamanin, may pera kayo, hindi. Gagawin ng ni Lord na gawin tama yung meron ka ngayon. May pera ka? Minsan may pera, saan ginagamit? Sama-sama. At ginagawa pa ng Diyos. Anong nangyari? Kapag binigyan ka ni Lord ng pagpapala, hindi magiging sumpa sa iyon. Ganun si Lord. Kaya nga si Martha, nagkaroon ng kasiyahan sa Panginoon, yung kanyang paglilingkod, hindi naging burden. Hindi siya na-burn out, kundi lalo niyang pinuri ang Panginoon. Kasi madalas dito, pag marami ng pera, sa ano na lang ako may pinupuntahang iba. Pag matalino naman, ayaw na magbasa ng salita ng Diyos. Alam ko na yan. Talino ako eh. Ayun na nagiging problema. Yung kalakasan mo, ginagamit saan? Sa iba. Imbis sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mo ipagmalaki yan. Kundi ipagmalaki mo sa akin, nakilala mo ako na iyong Panginoon. Amen? Yun ang nangyari po kay Martha. Nagkaroon siya ng malalim-lalong pagkakilala sa Panginoon at naging kasiyahan niya ang Panginoon. At yun ang nagbigay sa kanya na lalong maglingkod sa Panginoon. Ano? Yun ang kagandahan. Ang kagandahan sa Panginoon, kahit tayo nagkamali, na kahit tayo nadapa, hindi kanya isusubsob. Hindi kanya lalong, kasi kasalanan mo eh. Tigas-tigas ang ulo mo. Di ba sabi ko siya, ito gawin mo? Hindi. Sabi ni Lord, halika, tumayo ka. Hindi lang second chance ang ibibigay ko sa'yo. Maraming chance. Amen? Kasi ang kaaway, mahiya ka naman. Ilang beses ka na nagkakamali. Si Lord, walang ganun. Kasi nga si Lord, puno siya ng pag-ibig. Huwag kayong padaya sa kaaway, ha? Pag nakagawa kayo ng kasalanan, ayoko na mag-church. Ayoko na sa gano'n. Bakit? Kasi nga, dami kong ginawang kasalanan eh. Hindi. Kaya nga gusto ng Panginoon, kilalanin mo siya. Di ba sabi doon sa Jeremias, kilalanin niyo ako na ako ang Diyos na mapagmahal, mabuti, hindi ako gumagawa ng masama. Kapag kilala mo siya, lalo kang lalapit sa Panginoon. Naniniwala ba kayo na pinatawad kayo ng Diyos? Parang hindi kayo naniniwala. Ito pa mas mabigat.
Pinatawad na kayo sa mga future sin natin. Yun, ganun si Lord. Kasi bakit? Sino yung nabuhay dito 2,000 years ago nung pinako sa krus si Kristo? Sino buhay na nun? Wala pa, di ba? Pero sabi ni Lord, pinatawad ko na kayo. Ibig sabihin, even our future sin, pinatawad ng Panginoon. Kaya doon kagandahan, pagkilala mo ang Panginoon eh. Lalo kang lalapit sa Panginoon. Nadapa ako, Panginoon. Tayo lang. Kaya nga, di ba si Peter, naalala nyo, nung pinaglakad sa sa tubig? Di ba sabi ni Lord sa kanya, Peter, maglakad ka. Pagkamala pa nga nilang multo si Lord nun kasi dumalakad sa tubig. Nakita ni Peter. Dumating yung bagyo. Ang hangin, ang alon dumating. Yung parang bagyo sa atin, Yung hangin na malaki, biglang dumating alalahanin. Dumating yung napakaraming problema. Lord, kala ko ba makakalakad ako dito sa mundong ito? Kala ko ba mapagtatagumpayan ito? Pero nung lumubog si Peter, ang sabi ng Panginoon, hinawakan siya ng kamay. Peter, tumayo ka, makakalakad ka. Bakit? Sinabi ko, mapagtatagumpayan mo. Ganon din sa atin. Pag sinabi ni Lord, pag lumapit ka sa akin, at iyan iniluhod mo para sa akin, iniyak mo, nanalangin ka, pag sinabi ko, mapagtatagumpayan mo dahil sinabi ko. Amen. Kasi kilala mo nga siya. Marami, ayoko na sa buhay nito, magpapakamatay na. Ayoko na. Pag kilala mo ang Panginoon, hindi mo sasabihin yun. Bakit? May Diyos kang kasama. Kaya nga sabi dito, kahit sino man tanyag na tao, pag wala ang Diyos, empty, meron pa rin nawawala. May kulang pa rin. Kaya ito nangyari naman kay Maria. Ano po nangyari? Dahil nakuha niya yung one thing na ito na maupo sa paanan ni Jesus. Sit at the feet of Jesus. Ibinigay niya yung pinakamainam para kay Jesus. Yung pinaka-the best. Sino dito? Dahil kilala mo ang Panginoon, nakikipag-usap sa Kanya, talaga may time ka talaga para sa Panginoon na ibibigay mo yung best, di ba? Kasi lagi mo siyang kasama eh. Lord, bless ka talaga. Ito nga lang, di ba? Pag si Mayor nga lang, pag may naibigay na na mga ayuda, na mga sasabi mo, ang galing talaga ni Mayor. Lagi ka nakadikit eh. Lalo pa kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, hindi mo ibibigay yung best mo. Sabi nga ng Diyos, ibinigay ko na sa inyo yung pinaka-the best, ang ating Panginoong Kristo. Alam niyo po, ang Christian life, hindi po 100%. 200%. Kasi pag 100%, 50 kay Lord, 50 sa'yo. Hindi lahat mo naibigay. Tama? Pag 200%, 100% na ibigay na ni Lord ang ating Panginoon Kristo. Ang tanong, yung 100% sa'yo na ibigay mo na? O hanggang ngayon, 10% lang. O hanggang ngayon, 20% lang. Kaya 200% ang Christianity, hindi lang 100. Kasi 50 kay Lord, 50 sa'yo. Hindi, si Lord, antimano, 100 eh. Paano yung sa'yo? 0? Hindi po pwede. Hindi 100% kay Lord lang yung sa'yo, wala. Kaya pag ikay naging Kristiyano at meron kang tunay na relasyon sa Panginoon, hindi pwede hindi mo ibigay yung best. Ito po yung nangyari po kay Maria, sabi dito sa 12:3, Juan 12:3. Kumuha si Maria na kalahating litro ng mamahaling pabango na gawa sa halamang nardo. Parang hindi nyo po narinig niyo lang to, yung nardong pabango. Hindi po to yung kapatid ni Narda. Nardo, hindi po yon. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok at ang halimuyak ang pabango sa buong bahay. Alam niyo po ba, yung ginawa ni Maria, hindi po ginagawa ito ng babae ng panahon nila. Hindi po ito ginagawa. Dahil si Jesus, ang kanyang kaligayahan, ibinigay niya yung pinaka-the best. Ibinigay niya yung pinakamainam sa Hindi niyo po ba alam ano yung pabangong ito? Sa pag-aaral po, ito po yung pabangong ito galing pa sa India o China. Ito po ay nagkakahalaga ng 1 taong sahod ng isang tao. Kapag, halimbawa sa panahon natin ngayon, pag ikaw kumikita ng 15,000 monthly at isang taon, 180,000 ang halaga ng pabango. Ganon ibinuhos niya. Yung pabango para sa Panginoon. Ganon kahalaga. Si Maria, ang Panginoon. Tayo hindi. Pagdating sa Panginoon,
hinayang tayo magbigay. Hindi, ano na yan? Yung time nga lang natin, 2 hours tayo. Nagmamadali ka pa. Kung sino yung huling dumating, siya pa yung unang aalis. Binabudget natin pagdating sa Panginoon. Pero si Maria, hindi. Kay Lord to, ibibigay ko yung the best. Bakit? Itong pabang ito, hindi niya ginamit sa kapatid niya si Lazaro. Ginamit niya to sa Panginoon lang. Si Lazaro namatay, di ba? Kasi sa kanila, walang embalmer o iniimbalsa mo. Kaya kailangan bigyan ng pabango para hindi mangamoy. Kaya nga itong pabango ito, grabe ang amoy. Kasi tatalunin mo yung amoy ng patay. Dahil kaya mahal. Hindi niya ginamit kay Lazaro sa kapatid niya, ngunit ginamit niya ito sa Panginoon. Bakit? Kasi mahalaga ang Panginoon sa kanya. Sa atin Mahalaga pa talaga sa atin ang Panginoon. Kapag nasumpungan mo, maupo sa paanan ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mo ibigay yung best. Kahit sa pag-aaral, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi yung, okay na to. Parang nagluluto lang, okay na to. Hindi yan, Hindi. Ibibigay mo yung best pa yun dahil sa Panginoon. Kaya pag tayo nagtatrabaho, sabi ng Panginoon, magtrabaho kayo para sa akin. Na kahit yung mga kasama mo sa trabaho, nagbubulakbol ako, hindi. Bakit? Ibibigay ko yung best para sa Panginoon. Pag ikay naglalaba, dapat nakangiti. Dapat pag ikay nagluluto, nakangiti. Ano mang ginagawa mo, bakit? Ginagawa mo yan para sa Panginoon. Yung best mo, ibinibigay mo para sa Panginoon. Amen? Kaya may kaligayahan tayo. Ano ba yan? Lalaban na naman, dami na. Luluto na naman. Tatrabaho na naman. Kaya punong-puno tayo ng mga bitterness. Kaya hindi natin maibigay yung best para sa Panginoon. Kasi yung sarili mo, wala kang tiwala Kaya dahil na siyang tatrabaho, Lunes na naman bukas. Dahil sa school ng anak ko, bukas may pasukan na. Nakakatamad, Lunes na naman. Pero dahil kay Lord, ibibigay mo yung best. Ikaw ba yung sayang-saya ka? Bakit? Ginagawa ko to para sa Panginoon. Ganun na nangyari kay Mary. Ginawa niya ito dahil sa nangyaring pinili niya yung wanting na umupo sa Panginoon, kinilala ang Panginoon, nakinig siya sa Panginoon. Kaya yung best wala na sa kanya, kundi para sa Panginoon. Kaya tayo nalalayo, hindi tayo ayaw natin kumausap sa Panginoon kasi it's all about us. Lagi nakaturo sa atin. Pero pag ikaw ay tunay na nakikinig sa Panginoon, it's all about God. Laging nakaturo sa Panginoon. Kaya ako minsan nga, may nagsabi sa amin Sabi, ang mga pastor, pag pinupuri, dapat yumuyuko. Bakit po? Para hindi po kami makita ang Panginoon. Which is true. Yung best na ginagawa natin para papurihan natin ang Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na huwag natin i-acknowledge yung mga ginagawa ng ating kapwa, lalo sa paglilingkod. Hindi. Kasi may danger din po dyan. Anong danger? Ang galing ko, husay ko talaga. Talino, Hindi yun. Ang magaling lang si Lord. Amen? Ang mahusay lang si Lord. Kaya yung best mo, ibinibigay mo kay Lord kasi sila ang best sa lahat. Kaya yun dapat maintindihan. Kaya yun nangyari kay Mary, wala sa kanya yun. Panahon natin, 180,000, baka hindi lang Sa mahal po nung pabango Bakit? Ang pagbibigay ng pinakamainam kay Jesus ay pagpapakita ng tunay na alagad. Followers of Christ. Bakit po nasabi? Kasi po iba yung nangyari. Sabi po dito sa 1:12:4-6, sabi, ang isa sa mga alagad ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na magkakanuno sa kanya. Sinabi ni Judas, 1 taong sahod ang halaga ng pabangong iyan. Tingnan niyo, 1 year ang halaga ng pabangong iyan. Sabi nga bakit hindi na lang iyan ipinagbilid at binigay sa mahihirap ang pera? Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Alam niyo si Judas, laging kasama ng ating Panginoon, kaysa kay Mary. Di ba? Kasi nga, pinupuntahan lang pag nadadalaw lang doon si Jesus. Pero si Judas, laging kasama ng ating Panginoon. Lagi niya naririnig ang sinasabi ng Panginoon, pero bakit ganun ang ginagawa niya? Sabi nga dito, hindi naman talaga concern siya sa mahihirap Concern siya dahil may makukupit siya. Ibig sabihin, tignan, di ba yung mensahe last week? Tingnan natin yung ating sarili. Hindi porkit tayo nandito, tunay ba tayong alagad talaga? Tunay ba talaga sumusunod sa Panginoon?
nakikinig at ginagawa yung pinakikinigan natin sa Panginoon. Kasi ibang-iba eh. Kung tutusin, mas marami ang nakitang himala ni Judas kaysa kay Mary. Tama? Kasi lagi siyang kasama eh. Eh bakit hindi pa rin ganon? Kasi nga hindi niya binibigay yung best, kundi kinukupitan pa nga niya eh. Iniisahan niya si Lord. Kasi siya, treasurer siya nun eh. Kinukupitan niya. Anong mas mahal ni Judas? Hindi si Jesus, ang pera. Si Mary, iba. Hindi mahalaga sa akin ang pera, Lord, ibibigay ko sa iyan. Si Judas, hindi. Iba ang wanting niya. Yung wanting niya, pera. Yung wanting niya, maging mayaman siya. Hindi. Si Mary, Lord, bakit mawalan ako ng pera? Ang wanting ko, ikaw ang kaligayahan ko. Amen? Napakaganda na nangyari kay Mary. Kaya pag tayo umuupo sa paanan ni Jesus, tinatanggal niya sa isipan natin yung mga bagay na mundo, makamundo. Bakit? Kasi pag minahal mo siya, magkakaroon ka ng contentment sa ating Panginoon. Ako, ganun po. Kasi akong panahon ko po noon, mas masaya, mas maraming bisyo, mas maganda. Kasi hindi magiging masaya buhay ko. Pero kasinungalingan po yan. Napatunayan ko po yan. Bakit? Ilang taon na po ako hindi nag-iinom. Wala na rin po ako mga barkada, puro mga gawain ng mundo. Pero mas masaya pala sa piling ng Panginoon. Amen? Mas masaya pala na ang Panginoon ang maging kasiyahan mo. Bakit? Hindi magdadala ng alalahanin. Hindi magdadala sa iyo ng kalungkutan. Hindi magdadala sa iyo ng pagkakasakit. Kasi marami na po akong kaibigan na namatay. Siya nawa. Bakit po? Kasi nga, mas pinili nila na alam nila maging maligaya doon, lalo sa ibang tao. Hindi. Ang magiging kaligayahan mo, pipiliin mo ang pinakamainam, yun ang Panginoon. Ibibigay mo at hindi ka magsisisi. Bakit? Tatanggalin ka sa napakaraming Diyos-Diyosan na mundo. Yan na yung bisyo, babae, sugal, drugs, something na hindi magbibigay sa iyo ng kabutihan. Kaya sabi ni Maria, ibibigay kong best. Bakit? Ibinigay ni Lord yung best niya. Ano yung best niya? Pinatawad sa kasalanan. Binigyan ka pa ng buhay na wala hanggan. At higit sa lahat, gusto ka pa niya makasama sa langit for eternity. And sasabihin mo, hindi best yung binigay niya? Namatay siya para sa'yo. At mabigat pa, namatay siya nung ikay makasalanan. Hindi, hintayin ka muna, maging mabuti ka muna, tsaka mamamatay sa'yo. Hindi ganon. Namatay siya nung kayo makasalanan. Kaya wala kang ipagmamalaki. Lord, magaling. No. Kasi makasalanan ka pa rin eh. Sino ba dito perfecto? Pakitaas ng kamay. Hindi yung pangalan. Ha? Baka yung pangalan perfecto, tumaas ka. Perfecto po ako pangalan. No. Lahat tayo nagkakamali. Pero yun ang pinaka-the best na ibinigay ng Diyos Ama. Ang kanyang anak, ang katubusan, ang kaligtasan para sa atin. Bakit hindi tayo nagkakait? Nagkakait natin ibigay yung best para sa Kanya. Wala ka naman dapat patunayan sa Panginoon. Ang gusto na ng Panginoon, makinig ka anak. Magbigay ka ng oras, panahon sa akin. Huwag kang magbigay ng panahon sa mundong ito. Kasi lahat yan mawawala. Pero ang mananatili ang aking salita, ang katotohanan, at mananatili ang aking salita, mapangahawakan mo magpakailanman. Kaya si Mary, okay lang yan. Ibigay ko, kahit halaga nito ay pinakamahalaga. Sa tingin ng iba, sasabihin ba natin, hindi ba mahalaga kay Lord? Ang mahirap, mahalaga po. Pero mahalaga, ang pinakamahalaga yung relasyon natin sa Kanya. Yung ating pagbibigay ng the best para sa Kanya. Minsan, hinahanap natin yung karangalan natin. No? Ang bigyan natin ng karangalan, ang ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit si Judas hindi maibigay yung kanyang best? Kasi nga sa kasalanan. Yung kasalanan, ayaw ng Diyos yan. Hindi po sinasabi magiging perfecto kayo. Ang gusto lang ng Diyos, yung pagtalikod natin sa kasalanan, ay pagpapakita na tayo po ay followers of Christ. Di ba yung last message? Makikita sa bunga. Ano ba yung bunga sa iyo? Kung si Jesus ang tinanim sa iyo, dapat namumunga si Jesus din. Hindi tinanim sa iyo si Jesus, ang bunga si Judas. Nakakita na ba kayo dito ng pangalan ng anak Judas? Meron po kayo na, ano? Nagpangalan sa anak, Judas. Ano? May epekto ka agad eh. Kaya nga si Maria, iba eh. Bakit? Dahil nagkaroon siya ng malalim na relasyon sa Panginoon, ng pagiging alagad ay pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ano po sabi sa Juan 12:7-8? Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo sa inilaan ang pabangong ito para gamitin niya bilang paghahanda sa aking libing.
Palagi nyo nakakasama, may hirap, pero ako hindi nyo lagi nakakasama. Sabi ko nga po, may concern din si Lord sa mga mahirap. Hindi mo posible, di ba? Pero sabi ni Lord, mahalaga ang relasyon ko sa inyo, bawat isa. Yun ang mahalaga. Yung attention mo, gusto ng Diyos. Kasi nga, nag-concern ka sa iba, pero wala kang attention sa Kanya. Gabi ka maka-attention sa kapwa mo, pero kay Lord, walang ka-attention. Lalo yung mga kabataan, sino mga kabataan dito? Pag tinignan mo yung kanilang profile, ang daming followers. Hindi ka naman followers ni Christ. Hindi naman followers ni Christ. Nakakalungkot. Pero ang dami natin gustong maging i-follow. Pina-follow natin yung mga sikat na artista. Pero si Lord, hindi mo pina-follow. Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman the best yung binibigay mo. Gusto ko lang hingi ka lang ng hingi. Kaya ang tawag mo kay Lord, pahingi noon. Hingi ka na lang ng hingi. Lord, gusto ko nito. Pero pagdating na ikaw magbibigay sa Panginoon, hindi, yaman ni Lord, sa Kanya nga lahat. Ba't pa ako magbibigay? Hindi mo naiintindihan. It's not, si Maria nga, 180,000, baka 15,000 lang ang sweldo mo. Wala na sigurong 15,000 na sumusweldo ngayon. Mas higher pa. Di lalo na. Lord, sa tithes and offering pa lang. Ito na lang. Iba to, si Maria. Dahil natagpuan niya yung wanting na ito, lalo siya nagkaroon ng gumawa ng mabuti. Para sa, ano sabi dito sa Marcos 14:6? Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya, bakit niyo siya pinupuna? Mabuti itong ginagawa niya sa akin. Ito po, sa John meron din. Kinuha ko lang po sa Mark kasi maganda po yung salin. Mabuti yung ginagawa. Ibig sabihin, pag tayo nagbibigay ng the best sa Panginoon, anong sabi ng atin sa paligid sa mundong ito? Kabaliwan yan, ginagawa ninyo. Nagsisimba kayo every Sunday. Nagbabasa kayo ng salita ng Diyos every day. Nagfa-fasting kayo. Naalala ko po dito sa prayer chamber. Sino po yung dito sa prayer chamber? Dito sa taas. Wala po nag-prayer chamber sa inyo dyan? Ayan. Nagpe-pray po kami dyan. Sunday lang wala. Monday to Saturday meron. Nung kami po umuwi mag-asa, kasi umaga pa hanggang gabi, tsaka kami uwi. Umuwi po kami sa baba. Kasi nakapark po dyan yung motor. Dumating po yung may-ari, si Ate Preni. Naabutan kami. Kasi sila yung nagpapaupa dyan. Sabi niya, ako bilib sa inyo. Bakit po? Nagagawa niyo po yung ganyan. Monday to Saturday. And then Sunday, nandito po kayo. Bakit niyo po nagagawa yan? Kasi pambihira po yung ginagawa niyo yan. Sabi po nung Ate Preni yung may-ari ng Fortune Hill. Ang sabi po lang namin, kasi po gusto po namin ibigay yung best para sa Panginoon. Hindi yung kuting-kuting. Yung kukura-kurampot, yung para kang Bombay, yung 12 years to pay. Hindi ganun. Kaya nasabi ko po, out of my mouth, nasabi ko, bakit? Kasi nga, kapag kilala mo ang Panginoon at nakikipag-usap sa Kanya, hindi na baliwala yung sinasabi ng ibang tao. Hindi sinasabi na kabaliwan yung ginagawa mo. Hindi sinasabing walang kwenta yung ginagawa ninyo, lalo mga NBB every Wednesday. Naku, dapat nanonood ka na ng TV, dapat napapakasaya ka na lang, ba't nandito ka, bakit nag-church ka bilang mga tatay, dapat may mga bisyo yan, ibang Kristo ang dapat yung sinasamba mo, Kristo ng sabungan. Ang dami sinasabi ng kaaway. Pero hindi, dahil ibibigay ko yung best, dahil yung pinakamainam, yun ang aking halaga para mahalin ko ang Panginoon. Amen? Sino mahal ang Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo yung best mo. Ibigay mo yung pinakamainam, hindi yung basta-basta. Sa pag-worship pa lang, di ba? Ibigay mo yung best. Yung pagsabi ng amen, ibigay nyo. Hindi yung, amen. Papalakpak. Halos hindi marinig. Ang binibigay yung best, kahit tumayo ang pumalakpak para sa Panginoon. Amen? Kasi nakakalungkot, totoo yun, di ba? Bibigay ko yung best. Pero palakpakan natin ang Panginoon. Titingin ka pa kung sino yung papalakpak. Pag kukonti, wag na lang, kakaya. Sabi, itaas mo ang Panginoon. Pagtataas mo ng kamay, surrender to the Lord. Wala. Dito na lang sa bulsa. Doon pala nakikitaan na tayo. Si Maria, hindi. Kahit pera to, bigay todo ako. Lalo-lalo na po sa pagsamba sa Panginoon. Bakit? Kasi nga ito ay mabuti sa paningin ng Diyos. O sa ibang tao hindi mabuti, sa Panginoon mabuti ito. Kaya gawin natin kung ano ang mabuti sa paningin ng Diyos. Amen? Huwag na natin alintahanan. Kaya nga ako sinasabihan, masaya ka ba sa pagiging pastor mo? Wala ka ng babae. Wala ka ng bisyo.
Masaya ka ba? Oo, bakit? Kasi nasumpungan ko yung pinakamaganda, yung one thing, ang Panginoon. Amen? Subukan niyo po yan. Sabihin ko sa inyo, matutuwa kayo. Bakit? Yung desire ng puso ko na hiniling ko, Lord, bigay mo ito. Minsan hindi binibigay, pero darating ang panahon, gagamit ang Diyos para ibigay sa iyo yan ni Lord. Hindi ganun si Lord, mabuting hukom siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, be still. Sumunod ka lang. Ibigay mo yung best at ibibigay ko yung pinaka-the best para sa'yo. Yun ang mahalaga. Kasi minsan, parang hindi yata kasi kulang tayo ng faith. Kaya lagi tayo magbasa ng salita ng Diyos. Bakit? Ang pagbibigay ng pinakamainam kay Jesus ay kanyang pahalagahan. Oh, grabe si Lord, ano? Tayo na yung nagbibenepisyo, pahalagahan pa ni Lord yung ginagawa natin doon. Ano sabi dito sa Marcos 14:8-9? Sasalin po ng Marcos, ano po? Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa akin libing. Grabe. Ano, sinasabi ko sa inyo, totoo, saan man sulok ng mundo, ipangaral ng magandang balita, ipapahayag din ang ginawa niya, ito sa akin bilang pag-alaala sa Kanya. Alam niyo po, si Maria lang ang nakaunawa na kailangan mamatay si Jesus. Kaya nga si Peter, di ba? Alalahanan niyo yung last message. Lord, over my dead body, hindi ka mamamatay. Di ba sabi ni Peter? Ang sabi ni Lord, Satan, lumayo ka dyan, Satanas. Bakit? Hindi niya nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Si Maria, nauunawaan niya. Kung ano sinabi ni Jesus, kailangan ko mamatay para sa inyo, pinaniwalaan niya yon. Kaya pinaghandaan niya yon. Ito yung pabango, Lord, ibubuhos ko sa ito. Dahil alam ko, mamamatay ka para sa aming kasalanan. Ganon. Pag nagkaroon ka ng malalim na relasyon, pag ikay naupo sa paanan ng ating Panginoon Kristo, lahat ng sinasabi niya, paniniwalaan mo, kahit imposible, Lord, mangyayari ba ito? Mababago buhay ko. Napakasama akong tao. Paniwalaan mo, babaguhin ka ng Diyos. Lord, itong kalagayan ko yun, puno kami ng utang. Paano ko mababayaran? Paniwalaan mo, sabi ng Diyos, magiging pagpapala ka sa iba. Ikaw ang uutangan, hindi ka mangungutang. Ganon si Maria. Bakit? Kasi nakilala niya ang Panginoon na bumuhay sa kanyang kapatid. At alam niya, pag sinabi ng Panginoon, mamamatay ako para sa inyo, mangyayari yun. At yun ang pinandaan at pinaniwalaan ng Panginoon. Kaya pinahalagaan ito ni Jesus eh. Kaya nga sabi dito, di ba, maaalala. Ngayon, pinag-uusapan natin si Maria. Naalala natin. Ang magandang balita, pero pinag-uusapan natin yung mensahe ni Maria. Kaya ako sa inyo, yung mga tatay, sino ba mga tatay dito? Kilala ko kayo. Pahalagahan ng Diyos yung pangunguna natin sa ating pamilya. Even we are dead, yung our generation magpapatuloy na sasamba sa Panginoon. Pahalagahan ng Panginoon. Kaya wala na si Daddy pero yung kanyang legacy sa kanyang pananampalataya, gagayahin ko. Ang mga nanay, ganun din. Kahit tayo wala na rito dahil pahalagahan ng Panginoon yung ginawa mo para sa Kanya. Kahit wala na tayo dito, pahalagahan ni Lord yan. Lalong-lalo na doon sa langit. Gantimpala yan. Sabi nga ng Panginoon, gagantimpalaan ko kayo ayon sa inyong mga ginawa, mabuti man o mabuti. Pero ang mananampalataya, gumagawa ng mabuti. Di maganda yung gantimpala natin. Amen? Yun po yun. Hindi po mawawalang halaga itong ginagawa natin. Lalong-lalo na po yung pagbibigay natin ng panahon sa Kanyang salita. Wala namang halaga eh. Dapat may nagawa na ako ibang bagay, no? Diyan ka nagkakamali. Yan ang ng kasinungalingan ng kaaway. Lalo na pag church, may trabaho, may overtime. May pera doon, dito wala. Diyan ka nagkakamali. Tinanggihan mo yung nagbibigay ng pagpapala. Ang Panginoon yung pinanggagalingan ng pagpapala. Minsan pag may sakit tayo, no? Di ako mag-church, may sakit ako. Hindi ka ba nininiwala pagkagalingan ka ni Lord? Di ba? Masama ang aming relasyon sa aming pamilya magulo. Hindi ka ba nininiwala pagkagandahin ni Lord yung samahan ninyo? Si Maria ibe. Bakit? Ibinigay niya yung pinakamainam, pero sabi ni Lord, yung best mo aalalahanin, generation upon generation. Kaya hanggang ngayon nga, inaalala natin yung ginawa ni Maria. Sabi mo sa katabi mo, pahalagahan ni Lord yung pananampalataya mo. Naalala ko sinabi ni Pastor, hindi sa sinabi ni Pastor. Tatapusin ko. Sabi niya, alam mo,
Pag tinanong mo ang mga magulang, anong sasabihin nila? Anak, mag-aral kang mabuti. Tama? Yan lang ang aking kayamanan, ipamamana sa iyo. Tama po, di ba? Sino madalas magsabi nun? Di ba? Ganun tayo eh. Mag-aral, okay naman po talaga. Tama naman po yun. Pero, yung sinabi si Pastor, sabi niya, ngayon ko naunawaan lalo, hindi lang pag-aaral dapat. Ang pinakamaganda, maipasa mo yung tunay na pananampalataya sa pamilya mo. Bakit? Bakit po? Kasi pag tama ang pananampalataya mo, tama ang relasyon mo sa Diyos, magiging ang pag-aaral epekto, magiging maaapektuhan, pati ang pahanap buhay mo maaapektuhan, pati lahat ng aspeto ng iyong buhay maaapektuhan ng pananampalataya mo sa Panginoon. Bakit? Mag-aaral ko mabuti kasi ayokong maano siya ang Panginoon. Bilang born again, bilang mananampalataya. Sa trabaho ganun, hindi ako mandadaya, hindi ako mangungupit. Bakit? Mapupulaan ng Panginoon, ang pangalan niya. Ganin sa atin, sa loob ng bahay. Iwasan natin na mag-away. Iwasan natin mga diskusyon. Bakit? Baka marinig ng kapwa natin sa paligid natin. Kalo baka mga Kristiyano, bakit ganun? Sabihin nga, hindi, nag-uusap lang kami, malakas lang talaga boses namin. Bakit? Kasi nga, it's all about Christ. Hindi na ang sarili natin. At ganun po ang nangyari po kay Martha at Mary. Yung ginawa nilang one thing na pinili, nagbunga po yun na napakaganda. At sabi nga ng Panginoon, lastly kay Maria, pahahalagahan ko yan. Ako po naniniwala, kung magpapatuloy tayo sa Panginoon, na kahit wala tayo sa mundong ito, mga kamag-anak natin, mga pamilya natin, sasabihin, idol ko yan, gusto kong gayahin yan. Bakit? Kasi yan ay tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Tunay na nakikipag-usap sa Panginoon. Hindi yung, ayoko yan, bakit? Lasenggo yan. Ayoko yan, ang daming babae yan. Ayoko yan, adik yan. Ayoko yan, hindi maganda sa paligid ng kapit. Kaya nga sa kapitbahay namin, sinusuka yan. Pinalilipat na ng bahay. Di ba, ganon? Kasi nangyari po sa akin yan eh. Pag ako po ay nakainom lasing, ayun na naman sa'yo naman, lasing na naman. Pero ngayon, pag nakikita na ako, usa na, bakit? Bakit? Kasi pinahalagaan ni Lord yung ginawa kong paglilingkod sa Kanya. Kaya kahit nabubuhay ka, kapag tayo tunay na naglilingkod sa Panginoon, hindi mo aalimin ang sabi ng iba. Maririnig mo na lang, pinupuri ka ng iba for the glory of His name. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. O tinuwa, pag palakpak pa lang, mahina pa rin. Wala pa rin the best. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeah, ibigay mo yung the best. Hina. Di ba? Tayo po tayong lahat para manalangin. Gusto ko mag-warm up tayo. Tayo po tayo. Para sa ating panalangin. Okay po? Nalangin tayo. Ito na yung part 2. Ito na po yung last na about series ng Sit at the Feet of Jesus. Ibigay mo yung best. Kasi una nagbigay ng best ang Panginoon eh. Everybody, close your eyes. Huwag mo hayaan yung pagkakataong ito na lumibas yung mensahe na for 2 weeks na sit at the feet of Jesus. Talaga bang kinakausap mo ba ang Panginoon? O kung gusto mo lang, pag may hinihingi ka. Okay, pag may problema lang, paano kung wala na? Everyday sabi ng Panginoon. Sabi nga sa Hosea 1:8, pag bulay-bulay ito araw at gabi upang magtagumpay kayo sa lahat ng iyong ginagawa. Pag tinanong ko kayo, sino dito gusto ng tagumpay? Lahat tayo gusto ng tagumpay. Lahat tayo gusto natin ng pagbabago. Ang tanong, are you willing to sit at the feet of Jesus? Willing ba tayong piliin ng Panginoon? Na siya ang maging kaligayahan natin. Siya yung maging lahat-lahat sa atin. Nawawala ang lahat, Lord, pero ikaw ang relasyon ko sa inyo. Hindi, Panginoon. Maging kayamanan ito, maging tao ito, maging fame ito, maging kapangyarihan ito, maging talino ko para sa mundong ito, maging talino ko lang na maunawaan kayo't mahalin ko kayo, Panginoon. Lord, narito po kami, Panginoon. Iba-iba po ang aming mga kinaharap sa buhay. Mga tatay, mga nanay, mga anak. Lord, iba-iba man ang aming mga takbuhin sa mundong ito, pero isa lang ang layunin, Panginoon. Na makilala kayo ng tunay, magkaroon ng tunay na relasyon. At ilagay niyo po sa puso namin, kayo ang kaligayahan namin. Yung minimiti namin, kayo hindi ang mundong ito. Yung ino-offer na mundo, no, hindi po ito, Panginoon. Kasi po magdadala ito sa amin ng kalungkutan, ng emptiness.
Yung sinabi nyo nga po, Panginoon, ang makainom ng tubig na ito, hindi na muli mauuhaw. Lord, masasatisfy kami sa inyo. Hindi na namin ihilingin, Panginoon, ang iba pang bagay, kundi kayo lamang. Sapagkat darating ang panahon na kami mawawala dito sa mundong ito at haharap kami sa inyo at sasabihin mo, well done, my son and daughter, my good and faithful servant. Hindi mo kami itatatwa, hindi mo kami kahihiya. Sapagkat dito pa lang, Panginoon, ibinigay namin ang best para sa iyo. Umupo kami sa paanan mo upang makinig, upang matuto, upang mabago. At kayo ang lahat-lahat sa amin. Lord, tanggalin niyo po ang espiritu ng kayabangan, ng pagiging mapagmataas na kaya namin. Lord, tanggalin niyo po ang espiritu ng pagbabaliwala sa salita mo, sa katotohanan. Lalong-lalo na po yung pagtitipon na ganito. Kundi pahalagahan namin, Panginoon, ang bawat sandali ng aming buhay. Lord, nakatuon sa inyo. Sapagkat darating ang panahon, haharap kami sa inyo one by one. At ibibigay mo yung gantimpala ayon sa aming ginawa. Lord, we thank you for the message, Lord. We thank you for the Spirit. We thank you for your presence, Lord. At naranasan namin na hindi kami, Panginoon, husgahan mo. Hindi naranasan namin sa ilalim ng aming puso, sa kaibuturan ng aming kaluluwa, na ang pagmamahal mo para sa aming lahat. Yung pagkalinga mo para sa aming lahat. Lord, we thank you so much. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God.